Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga signs ng pagbabalik ng Panginoon. First time nyo ba sa channel na ito? At gusto nyong makilala si Jesus at matuto mula sa Biblia? I-click mo lang yung subscribe button, pati na rin yung bell upang ma-notify kayo kapag meron akong mga bagong videos. Marami ngayon ang nagsasabi na malapit na ang katapusan ng mundo. Ganon din ang pagbabalik ng Panginoon dahil sa mga sunod-sunod na mga unusual events sa sanlibutan. Meron ding ilan na nagbigay ng kanilang prediksyon patungkol sa pagdating ng Panginoon. Kaya ngayon, titingnan natin from the perspective of the Bible kung ano-ano ang mga signs ng end of this age at ng pagdating ng Panginoon. Una, mga huwad na Kristo. Ito ang sinabi sa Matthew 24 verses 3 to 5. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo, at marami silang maililigaw." Marami ng mga tao ang nag-claim na sila ay si Kristo. According to Wikipedia, kahit ngayong 21st century pa lang, meron ng 8 tao na nag-claim na sila ay si Jesucristo. Dito sa Pilipinas, si Apollo Kibuloy ay kinikilala bilang ang religious leader na nag-claim na siya ang appointed Son of God. Kaya ang pag-iral ng mga ganitong klaseng tao sa panahon ngayon ay nagpapatunay na malapit nang dumating ang Panginoon. Pangalawa, the restoration of the nation of Israel. Matthew 24:32. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, malalaman ninyong malapit na ang tag-araw. Ang puno ng igos dito ay tumutukoy sa bansa ng Israel. Ayon sa kasaysayan, nawala ang bansang Israel at nagkawatak-watak ang mga Hudyo. Subalit noong 1948, ang Israel ay na-restore bilang isang bansa. At noong 1967, nabawi nila ang Jerusalem mula sa mga Jordanians. Kaya dito sa verse, ang pag-usbong ng mga sanga at pagkakaroon ng dahon ng puno ng igos ay tumutukoy sa restoration ng bansang Israel. At ang salitang tag-araw naman, or summer, na binabanggit sa verse ay tumutukoy sa panahon ng kaharian, na magsisimula naman sa second coming of Christ. Kaya para sa atin, bilang mga believers in Christ, ang restoration ng bansa ng Israel noong 1948 ay isang sign na talagang malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Pangatlo, the rebuilding of the temple in Jerusalem. Walang verse ang direkta na nagsasabi na kapag naitayo ng muli ang templo, ay babalik na ang Panginoon. Subalit, may mga verses na nagpapahiwatig ng konseptong ito. Basahin natin ang 2 Tesalonica 2:3-4. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Ang suwail dito ay tumutukoy sa Antikristo. Bago dumating ang araw ng Panginoon, siya ay maghihimagsik laban sa Diyos at siya ay uupo sa templo ng Diyos. Ang templo dito ay tumutukoy sa templo sa Jerusalem. Ang unang templo ay itinayo ni Solomon approximately 966 BC. Ngunit, ito naman ay winasak sa pangunguna ni King Nebuchadnezzar noong 586 BC. Pagkatapos, ang pangalawang templo ay itinayo sa pamamagitan ni Zerubbabel approximately 515 BC. Subalit, ito ay winasak ni Prince Titus noong 70 AD.
Mula noong 70 AD at hanggang ngayon, walang templo ang nakatayo sa Jerusalem. Dahil ang nakatayo sa temple site ngayon ay ang Dome of the Rock na pag-aari ng mga Muslim. Ito ang challenge ngayon. Paano maitatayo ang pangatlong templo? Gayong ang Dome of the Rock ay isa ding sagradong lugar para sa mga Muslim. Although seemingly impossible, at hindi rin natin alam kung paano ito mangyayari. Subalit, siguradong mangyayari pa ring maitayo ang templo sapagkat ang templong ito ay may role na gagampanan near the end of this age. Sinabi ko kanina na ayon sa propesiya sa 2 Thessalonians 2:4, sa templo ng Diyos sa Jerusalem uupo ang Antikristo. Ito din ay pinapatunayan ng Matthew 24:15 na nagsasabi na kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propetang Daniel, unawain ito ng nagbabasa. Ang dakong banal dito ay tumutukoy sa templo ng Diyos. Ibig sabihin, ang templo ay siguradong maitatayo. At kapag naitayo na ang templo, uupo na si Antikristo roon. At nalalapit na rin ang Great Tribulation at ang pagdating ng Panginoon. Pang-apat, panlalamig ng pag-ibig. Matthew 24:12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng mga mananampalataya. Ang pag-ibig na tinutukoy dito ay ang pag-ibig natin sa Panginoon. Ang pag-ibig ng mga mananampalataya ay dahang-dahang manlalamig. Naway hindi manlamig ang ating pag-ibig at sana ito'y manatiling nagniningas hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ikalima, over-accumulation of wealth. James 5:3, kinakalawang na ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo, at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Isang tanda din ng huling araw at pagdating ng Panginoon ay ang over-accumulation of wealth o labis na pag-iimpok ng salapi. Sa panahong yaon, ang mga tao ay mag-iimpok ng salapi sa isang labis-labis na paraan. Walang ibang panahon na magiging katulad nito. Kaya siguradong manlalamig din ang pag-ibig ng nakararami. Pang-anim, pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Kaharian sa buong sanlibutan. Matthew 24:14, at ipapangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating na ang wakas. Ang verse na ito ay napakalinaw na nagsasabi na kung maipapahayag na ang Ebanghelyo ng Kaharian sa lahat ng mga bansa, ang wakas ay darating na. Ano nga ba ang mga bansa na hindi pa napapahayagan ng Ebanghelyo ng Kaharian? Hindi ba't marami pa? Kailangan ng Panginoon ang mga believers para gawin ito. Kailangan nating makipagtulungan sa Panginoon upang maipalaganap ang Ebanghelyong ito sa lahat ng mga bansa. Dapat maipahayag ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, sa bawat kontinente, sa bawat mga bansa tulad ng Iraq, Syria, mga bansa sa Middle East, North Korea, at sa iba pang mga bansa na hindi pa napapahayagan ng Ebanghelyong ito. Ito ang huling tanda. At kapag ito ay nangyari, darating na ang wakas. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga signs ng pagbabalik ng Panginoon according to the Bible. Kailangan natin itong malaman bilang gabay natin sa ating buhay Kristiyano. Bagamat mahalagang malaman natin ang mga signs ng pagbabalik ng Panginoon, mas importante pa rin na tayo ay maging handa sa kanyang pagbabalik. Kailangang malaman ng isang estudyante kung kailan ang kanilang final exam. Subalit, hindi sapat lang na malaman niya na may parating na exam. Kailangan niya ding maghanda at mag-review para sa darating na final exam. Kung siya ay magiging handa, siguradong siya ay makakapasa sa final exam. In like manner, ang mga signs ng second coming ay ibinigay sa atin ng Panginoon sa kadahilan ng nais niya na tayo ay maging handa sa kanyang muling pagbabalik. Posibleng malaman lang natin ang lahat ng mga signs na ito at manatili lamang ang mga ito sa atin bilang kaalaman.
Kailangan natin itong isabuhay at maging gabay nang sa gayon ay tayo ay maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ngayon, paano nga ba maging handa para sa second coming ng Panginoon? Una, we need to love His appearing. Ang ibigin ng pagdating ng Panginoon ay ang mabuhay sa Kanyang presensya. Kung nais nating ma-rapture tungo sa Kanyang parusiya o presensya, kailangan nating araw-araw at oras-oras na mabuhay sa presensya ng Panginoon. Pangalawa, do not be drunk with wine, but be filled in spirit. Araw-araw, dapat tayong magpuspusan ng espiritu sa loob ng ating pangtaong espiritu upang maging kabilang tayo sa mga 5 wise virgins na makakapasok sa piging ng Panginoon. Pangatlo, kailangan nating lumago sa ating espiritual na buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito ang sinasabi sa 1 Peter 2:2. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng salita upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng ating paglapit sa salita ng Panginoon, tayo ay lalago sa buhay. Kailangan nating araw-araw na lumapit sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang ating espiritual na pagkain. Ito ay magsasani sa atin na maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Pang-apat, kailangan nating maging tapat sa ating paglilingkod. Sa pagbabalik ng Panginoon, He will settle accounts with us. Titingnan ng Panginoon kung tayo ba ay naging tapat sa paggamit ng mga talento na binigay niya sa atin. Hindi sapat na tayo ay naglilingkod lang. Nais ng Panginoon na tayo ay maging tapat sa ating paglilingkod. Kung tayo ay magiging tapat ngayon sa ating paglilingkod, ito ang sasabihin ng Panginoon sa atin kapag siya ay dumating. Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Pwede rin kayong mag-request o magtanong sa comment section below upang magawan ko ng kasagutan ang inyong tanong in my upcoming videos. If you wish to receive help concerning salvation and the church life, please contact us via email joannesandrew@gmail.com.